Hello, praise God. So, puspos na puspos po tayo. Ayan, i-enjoy lang po muna natin yung moments and fellowship with the Holy Spirit. So, it's time na para giving. Ayan. Mag-sharing muna ako. Actually, ang Bible verse ko ngayon, it is talamak na nakilala ng mga Kristiyano. I was touched by God na ito yung ipahayag sa atin as a giving Bible verse. Chapter John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life or eternal life. So, may tanong po ako sa ating lahat. Ano ba ang mahirap sa Diyos? Bigyan tayo ng biyaya o iligtas tayo? Siyempre, ang sagot ko dyan, mas mahirap para sa Diyos na iligtas tayo kasi akalain mo yun yung darling of heaven, yung anak niya na nagbugtong na anak, si Jesus Christ. Kailangan niya ipadala dito sa mundo. Kailangan nang magdusa. Kailangan pasalin niya lahat ng kasalanan natin. Nung nilikha pa lang niya yung mundo nilikha ang buong mundo para kay Jesus para sa kanila, di ba? Para maging masaya sila. Tapos, kailangan niyang, kung tutusin, itinakwil niya ang kanyang anak para matubos tayo. Pero, na-restart naman siya after 3 days. And sa testimony ko kasi about the word for, F-O-R, ayan. Sa mga during the past few days, bilang testimony ko po, para sa atin kasi, mahirap mag-forgive, di ba? Mahirap mag-forgive, sa totoo lang. Yan ang pinaka-totoo talaga. Dahil ang pinaka-makakasakit sa'yo is yung mga taong malapit sa puso mo. Yun yung totoo. Sila yung pinakamahal mo, pero sila din yung makakasakit sa ito sobra. So, testimony sa buhay ko. Ayan, kasi dito, kami mag-asawa, madalas, may arguments. Normal naman yun bilang mag-asawa, di ba? And pag may arguments na kami, sa aming dalawa kasi ako yung tatahimik lang. Siya yung ganyan. So sabi ko, Lord, alam niyo naman na naglilingkod ako sa inyo, pero I entrust in you. Sabi ko, i-let go ko na siya sa'yo. Kasi hindi ko to kaya ng sa sarili ko lang. Kapag ako mag-e-explain sa kanya, syempre, raratratin niya ako or what or something ng salita, ganyan. So sabi ko, much better na si God yung gumawa ng paraan para makita niya na kahit hindi siya humingi ng tawad, pinatawad ko na siya. Then all of a sudden yun, may pinaward lang ako sa kanya na preaching. Tapos, all of a sudden, nag-message siya sa akin. Kasi gano'n lang ako, tahimik lang ako. Akala niya kasi, kapag tahimik ako na gano'n, is galit ako or what or something. So, ako naman, tahimik lang. Sabi ko, nag-pray lang ako. Sabi ko, God, let it go. Binitiwan ko na siya. Sa'yo siya So, sa akin, although mahal ko siya bilang asawa ko, pero ikaw mas nakakaalam ng kung ano ang mas karapat-dapat para sa kanya. Then all of a sudden, nag-message siya sa akin after ng anniversary. And pinag-pray na rin namin yan ni Pastora. Sabi niya, ay kaya pala tumatahimik ka sa akin. Salamat kasi yun pala yung tawag dito para makontrol yung sobrang burst ng galit ko para magsalita ako ng sobra. Na sabi ko, ang ginagawa ko kasi sa'yo, kasi si God niya minahal niya tayo una pa lang. Bago natin siya mahalin. Bago niya tayo pagpalain. So, gusto ko lang na makita mo sa akin na namumuhay sa akin ang banal na espiritu, si Jesus. Kaya ang nais ko ipakita sa'yo, kahit di ka pa humingi ng tawad, pinatawad na kita. Dahil yung tunay na pagmamahal. So, nagkausap ko tapos, sabi ko, hindi ka pa tunay na tumatanggap sa Diyos. Tapos, at that moment,
nag-pray kami through video call. And yun yung naipatotoo ni Doc Joy na sobrang tuwang-tuwa siya. Ang sabi ko, Doc Joy, good news! Tumanggap na siya sa ating Panginoon. We pray the prayer of acceptance. And if God's will, at I declare na makakapunta sila dito para siya mismo ang tunay na magpatotoo sa inyo kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay namin. And kagaya din sa sinabi ni Doc Joy, pag tayo kasi ay nag-overflow with love, kaya pag overflow tayo ng love, mas nagiging mapagbigay daw ang in love. O, di ba? Mas gusto mo magbigay na regalo kasi love ko to eh, di ba? Love ko kaya nag-overflow, ibinibigay natin. And di ba kagaya sa patotoo ko, kailangan bitiwan mo kasi siya. Bitiwan mo na talaga, ibitaw mo. Sabi niya, gusto ko nang bumitaw. O, binitaw ko na siya kay Lord, di ba? So, after ng pagbitaw natin, kasi pag sa atin hindi natin kaya, after natin bitawan, tapos i-let go natin kay God, umasa ka, miracles will happen. Amen. Diba? So, thanks God, and ano pa ba sasabi ko? Yun, magbigay tayo ng may kaligayahan dahil ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo at ating pumitaas sa ating mga kamay sa mga kaloob na ito, Panginoon. Panginoon, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa mga taong nagkaloob ng mga kaloob na ito, Panginoon, para sa ikalalawig ng gawain dito, Panginoon. We pray, Lord God, na alam mo kung ano ang mga ibinigay namin, Panginoon, para sa inyo, Panginoon, sapagkat kayo ang nakasisiyasat ng aming puso, Panginoon. Hindi lamang sa pamamagitan ng pinansyal na ito, Panginoon, ngunit anuman ang mga nasa loob ng aming damdamin, na aming isip, Panginoon, na kailangan namin i-let go, Panginoon, at ipagkatiwala sa inyo na alam namin may magagawa kayo, Panginoon. Yes, Lord. Sapagkat alam namin, Panginoon, na sa aming pagpapatawad, sa aming pagmamahal sa aming kapwa, at pagtanggap sa kanila ng walang paghusga, Panginoon. Yes. Alam namin na pag-uumapawin mo kami ng pag-ibig, Panginoon, Yes, Lord. upang mag-multiply ito, Panginoon, ng siksik, liglig at umaapaw, Yes, Panginoon. Lord. Ano man ang kaya namin ipagkaloob, Panginoon, alam kong nakikita ninyo, Panginoon, at hindi ninyo kami hinuhusgahan kung ano ang naibigay namin para sa inyo, Panginoon. Kulang pa ang buhay namin, Panginoon, para pasalamatan ng iyong anak na si Jesus sa pag-aalay ng kanyang buhay sa katubusan ng aming kasalanan, Panginoon. Pero narito kami, Panginoon. Inihahandog ang mga handog na ito bilang pasasalamat, Panginoon. Yes. Alam namin kulang pa, Panginoon, ang lahat ng ito para sa inyong kalwalatian, Panginoon. Ngunit ang tinitingnan ninyo, Panginoon, ay ang aming puso, ang aming hangarin, Panginoon, na mapapurihan ka sa anumang mga kaloob na ipinagkaloob nyo sa amin. Madakila ka, mapapurihan ka, Panginoon, sa lahat ng aming ginagawa para sa inyo, Panginoon. At ibinabalik po namin ang mataas na pasasalamat at papuri sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen.
May announcement na tayo. Meron. Sige po, bago po siguro po yung announcement natin, pwede ko pong tatawagin si Sister Maricel. Bakit ko si Maricel Sumang? Si Sister Maricel po, siya po ay na-terminate. Pero glory to God, siya